Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion tackles about ano ang sa tingin mo. And our concept is all about dispensationalism. So ito ay isang sistemang theological na nagsimula noong ika-19 siglo sa pamamagitan ni J. and Darby. Itinuturo nito na may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng Israel at ng simbahan. Kasama rin sa paniniwalang ito ang isang pre-tribulational rapture or tinatawag na pagdagit ng simbahan bago ang matinding kapighatian at isang literal na katuparan ng mga propesiya ng lumang tipan para sa bansang Israel. So binabahagi rin ng dispensationalism ang kasaysayan ng Biblia sa 7 dispensation. Una is innocence, which is paglikha hanggang sa pagkahulog sa kasalanan, creation to fall, conscience mula kay Adam hanggang kay Noah, human government mula kay Noah hanggang kay Abraham, promise mula kay Abraham hanggang kay Moises, law mula kay Moises hanggang sa pagdating ni Kristo, grace panahon ng simbahan, millennial kingdom 1,000 taong paghahari ni Kristo sa lupa. Subalit ipinapakita ng kasulatan na ang plano ng Diyos sa pagtubos ng sangkatauhan ay isang layunin mula sa paglikha, pagkahulog sa kasalanan at pagtubos at pagkumpleto. Si Kristo Jesus ang nagsimula sa pagpapanumbalik ng mundong ito sa pamamagitan ng Great Commission sa kanyang unang pagdating, at ito ay magkakaroon ng kaganapan sa kanyang ikalawang pagdating. So our Bible reading is all about Matthew chapter 5 verse 13 to 16, NI version. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay tinuturo ng talatang ito na ang simbahan ay tinawag upang maging ilaw at asin ng mundo. Ang asin ay sumasagisag sa pagpapanatili ng kabutihan at moralidad sa lipunan, habang ang ilaw naman ay sumasagisag sa pagbibigay ng gabay at katotohanan sa madilim na mundo, dahil ang simbahan ay may mahalagang papel sa pagtuturo ng ebanghelyo at pagdala ng liwanag ng katotohanan sa mundo. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching, ang simbahan ay asin at ilaw sa mundong ito. Ang simbahan ay tinawag upang panatilihin ang kabutihan at ilawan ang landas ng mga tao tungo kay Kristo. So sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, tinawag ang mga Kristiyano na maging ilaw ng mundo upang makita ng taong mabuting gawa at luwalhatiin ng Diyos. Second is maging matagumpay ang simbahan sa pagtupad ng dakilang utos, which is Great Commission. Sa kabila ng pagsubok at oposisyon, makakamit ng simbahan ang tagumpay sa paglalahad ng ebanghelyo sa buong mundo. So sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, iniutos ni Jesus Christ sa mga alagad na gumawa ng alagad sa lahat ng bansa at turuan sila na sundin ang kanyang mga utos. So last teaching is magiging matagumpay ang simbahan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. So, ang tagumpay ng simbahan ay hindi sa pamamagitan ng sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. So, sa Acts chapter 1 verse 8, sinabi ni Jesus Christ na tatanggapin ng mga alagad ang kapangyarihan mula sa banal na espiritu upang maging saksi sa buong mundo. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, first application is magkaroon ng bukas na talakayan na may paggalang sa bawat isa. So, mahalaga na mapanatili ang respeto at pagkakaunawaan sa loob ng simbahan sa kabila ng pagkakaiba sa pananaw. Ang maayos kasi na pag-usap sa loob ng isang Bible study ay nagtataguyod ng pagkakaisa sa kabila ng magkaibang interpretasyon ng doktrina. Second is parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng sama-samang pag-aaral ng Biblia. So, ang pagkakaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagpapalalim ng pananampalataya at
pagmamahal sa simbahan. So, yung regular na cell group o Bible study ay nakakatulong upang lumalim ang kaalaman sa salita ng Diyos at magpatibay na ugnayan sa kapwa mananampalataya. So, last is itaguyod ang pagkakaisa kay Kristo. So, in essential unity, in non-essential liberty, in all things charity. So, dapat magkaisa sa mga pangunahing doktrina dahil kailangan natin bigyan ng kalayaan ng iba't ibang interpretasyon sa mga hindi mahalagang bagay at pananatilihin ang pag-ibig sa lahat ng pagkakataon. So, sa gitna ng magkakaibang pananaw sa end times, dapat pa ring mamayani ang mga pag-ibig at paggalang sa isa't isa. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about, naniniwala ka ba na magtatagumpay ang simbahan sa paggawa ng mga alagad sa lahat ng bansa? Bakit o bakit hindi? Ang simbahan ay magtatagumpay sa pagtupad ng Great Commission dahil ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Sinabi ito ni Jesus Christ sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20 na siya ay may ganap na kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya't ang tagumpay ng simbahan ay tiyak. Sa kabila ng oposisyon, kalamidad at pag-uusigi, patuloy na lumalago ang simbahan dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang tagumpay ng simbahan ay hindi nakasalalay sa galing ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila ng pag-usig sa mga mananampalataya sa kasaysayan, patuloy na lumalapak ang kaharian ng Diyos dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako.